galing nga po ng Diyos ay kumikilos kahit nasa online meeting lang tayo. So mag-expect po tayo, set po natin yung mga sarili natin sa pagpupuri sa umaga. Sige po, magkaroon tayo ng personal na panalangin sa Panginoon. Sabihin mo sa Lord, Lord, nakahanda akong magpuri sa iyo sa umaga nito. Kaya ano pong lumabas sa mga bibig natin. Sabihin natin, Panginoon, gamitin mo ako na makapagpuri sa iyo sa umaga nito. Lord, salamat sa panibagong araw na ito, Panginoon. Binigyan mo kami ng pribilehiyong papurihan ka at pasalamatan ka, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na punuin namin ang lugar na ito ng pasasalamat at pagpupuri, Panginoon, dahil dakila ka, O Diyos. Dakila ka noon, ngayon at kailanman, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, itaas namin ang aming mga kamay, itaas namin ang aming mga tinig habang umaawit kami sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Bumantili po tayo sa presensya ng Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, pagising sa umaga. Pagising sa umaga, naaalala ka. Isasabik ang puso mo na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pag-uusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Isasabik ang puso mo na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan
kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. pinagpala ng Panginoon. Amen. Alam niyo po sa dapat tayong mga Kristiyano, the more na umaawit tayo sa Panginoon, the more na nai-inlove tayo sa Kanya. Amen po? Amen. So sino dito ang in-love sa Panginoon? Bigyan niyo nga ako ng puso. Ayan, puro kawaii eh. Ayan, mga Korean na tayo. Ayan, in-love tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Amen po? Amen. So sige po, minsan pa, magkawayan tayo. Kawayan niyo yung katabing screen kung nakikita niyo sila. Ayan, habang umaawit po tayo sa Panginoon. Diyos na makapangyarihan, aming kataas-taasan, sa aming puso ay nananahan. Pagpapala mo pagsama
sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin
Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Pagpatuloy natin yan. Kailangan sa umaga nito, Panginoon. Bigyan mo kami ng bukas na puso at isip sa mensahe mo sa amin, Panginoon. Ingat namin binabalik sa iyo lahat ng paborito at sama sa pangalan ni Jesus. Praise God po. Nakakaupo na po ang bawat isa. Amen. So, second service po natin ngayon. Excited na po ba tayo sa gagawin ng Panginoon? Alam niyo po, mag-mention lang po ako ng ilang mga bagay na nangyari po no, sa mga kasamahan natin sa iba't ibang outreach kahapon. Kahapon po ay nagkaroon tayo ng orientation at saka yung first service natin, recap nga po yun yung ginawa. Alam niyo po, may mga outreach tayo, Pastor, na hanggang alas 10. May hanggang alas 10, meron pa hanggang, sa totoo lang, hanggang alauna, pinapanood po yung camp natin. Oo nga eh. Ano yun, yung mga hanggang alas 10 po, isang church po yun, kasi di ba nag-closing tayo ng 7 kahapon, pero tinuloy nila ang service sa church nila. At alam niyo po, hanggang alas 10 ng gabi, nagkakapuspusan sila. At alam niyo po yung sinasabi ni Pastor Nino na hanggang alauna, actually, kami yun. Kasi nagka-camping kami na kanya-kanya kami, nagkakapuspusan, nililihan sa amin si Pauline, ganyan, hanggang alauna ng madaling araw. Kasi, alam niyo po, pag binalikan mo yung video, ramdam na ramdam mo ang pagsama ng Panginoon. Isa pa, Pastor, alam niyo po, yung nakakatuwa yung mga kasamahan natin eh, kasi yung iba talaga nagtatanong, tinawag ba ako ng Panginoon? Yung iba nga nagbibilang, yung iba raw sabi nila 8 out of 11, yung iba 9 out of 11. Nagbibilangan talaga sila doon sa 1 to, naging 11. 1 to 11 na. Kasi kung nanonood ka ng Zoom, nanonood ka sa Facebook Live na yon, alam niyo po, tinawag tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, inaanuntan ka ng Lord at may ipapagawa siya sa'yo. Amen. Amen. Sige po. Actually, mahaba pa po yan. Tingnan nyo na lang po sa natin, sa Rema Fields, yung mga testimony ng mga kasamahan natin. Magbasa po kayo, hindi lang po yung picture, pero basahin niyo po yung mga kwento nila. Ang gaganda po. Nakakatuwa naman, first na service pa lang natin, nandun na po kagad yung pagkilos ng Panginoon. Ngayon, second day, bukas, last day na. So, enjoy natin at pilitin nating maging sensitive talaga. Makipag-usap tayo sa Diyos habang nakikinig, habang nag-worship. Isang magpagpalang umaga po sa ating lahat. Hello po, kaway po kayo. Nandiyan pa po ba kayo? Yan. Nandito yung mga kasamahan po namin. Yan, so sobrang nakaka-bless. Amen po. Orientation pa lang, sobrang lakas ng anointing. Nag-uusap po kami kagabi ng mga kasamahan po namin dito. Sabi namin, ito yung anointing na naghihiwalay o kayang humiwa nga ng espiritu at kaluluwa. To the point na alam mo na tinatouch ng Panginoon yung espiritu mo, yung puso mo. Amen po. Amen. Sobrang nakaka-bless, no? And sige po, bago po tayo magpatuloy, bago po tayo makinig ng mensahe ng Panginoon, mag-aral po muna tayo ng isang awitin. Ang title po niya ay
ikaw ang kagalakan ko. Ikaw ang kagalakan ko. Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kaluwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Aawitan ka ng haleluya. Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas sa aking kamay, yuyuko sa'yo. Yuyuko sa'yo, kapangyarihan. Amen. So, makikita po natin yung lyrics sa Facebook po ng Rema Feels. Sige po, ready na po natin yung sarili natin, yung espiritu natin, yung puso natin, Bible notebook at ballpen. Yan. So, maging excited po tayo at magkaroon tayo ng expectant heart sa Panginoon. Yan. Sige po, tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita ngayong umagang ito. Palakpakan po natin si Pastor Boy. Magandang umaga po. Parang gusto ko pang kumanta. Okay po, magandang umaga, no? Lahat ng nasa Zoom ngayon nakikita ko na dito sa harapan ko. At pag may nakita akong tulog rin, tatawagin ko. No? Okay po, makipagbukasan po kayo dito sa akin sa 1 John chapter 2, no? 1 John chapter 2 verse 27. So praise the Lord, ang ganda po ng ginagawa ng Panginoon sa atin. At simula pa lang yung kagabi, akala po namin kami lang ang napuspos dito sa dito sa Manila pero hindi pala, no? At nung natanggap ko na po yung mga reports ng mga tao ano pala? So, kumbaga, Rema-wide. No, hindi naman worldwide, kundi Rema-wide. Okay po, dito po sa, dito sa 1 John chapter 2, verse 27. Amen. No, kung ilid tayo ni Lord na mag-worship di mag-worship tayo. So, ready na po ba kayo? Ano? Hindi ko maririnig kayong lahat eh. Pwede ba pagka amen, taas na lang ang kamay. Ready na ba kayo mga taga-Rema? Taas po ang kamay, naka-ready na. O yan. Okay po, dito sa verse 27, sabi niya, ang Espiritu ay ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Basahin ko po rito sa NIV, sabi niya, as for you, the anointing. So, anointing po ang tinutukoy dito. Ang sabi niya, the anointing you receive from Him remains in you. And you do not need anyone to teach you. Sabi niya, kung tatagalogin natin, sabi niya, wala nang kailangan magturo sa inyo. Hindi kayo kailangan turuan na. Sabi niya ganon, but as His anointing teaches you, yung anointing ang magtuturo sa iyo. No? And as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him, children of God. Dito po sa verse na to, bago po siya
binasa natin sa verse 26, merong agam-agam si John the Beloved. Siya po yung pinakamatagal na namatay na apostol. At actually po, hindi nga siya mapatay eh. Bakit? Ito po yung pinaka-close daw, no, na sabi ng mga Bible scholars, na ito yung pinaka-close na disipulo ni Jesus at isa sa pinakamaraming revelation patungkol kay Jesus. At ito po ay inilarawan ni Da Vinci na nung nakasandal dito ni Jesus, no? Pero larawan naman 'yun ng isang artist, hindi talaga sa Bible galing, pero andun yung idea ni Da Vinci na close sila ni Jesus. At kapag close ka sa isang tao, marami kang sikretong alam niya eh. At ito pong si John the Beloved, maraming sikretong alam tungkol kay Jesus. At dahil doon sa sikretong yun, hindi siya mapatay-patay. Alam niyo, ang sabi po ng tradisyon, pinakuluan siya sa kumukulong langis. Yes, ginawa siyang sopas. Pero hindi mapatay, sinaksak ito eh. Ang alam ko rito, sinunog siya, pero hindi masunog-sunog. Inaubos yung siga eh. No? Yung kahoy na ginamit para sunugin siya, naubos eh, pero hindi siya napatay. Bakit? Alam niyo po, ang sinasabi po ng Biblia rito kasi, ganun siya ka-close kay Jesus. At tingnan niyo po, no? Sa mga disipulo po, sa mga disipulo ni Jesus na 12, yung kanyang nanay, no, si Mama Mary, hindi niya pinagkatiwala kahit kanino kundi kay Juan. Sabi niya gano'n, habang nakabayubay siya doon sa krus, sabi niya, ina, naritong yung anak. Anak, naritong yung ina. Si John the Beloved po ang nag-alaga kay Mama Mary. At hindi umalis si John the Beloved doon sa kinalalagyan ni Mary hanggat hindi namatay si Mama Mary. Talagang inalagaan niya at inari niya, tinuring niya na nanay niya. Bakit? Kasi yun ang kalooban ni Jesus sa kanya eh. Kaya nga sabi niya, anak, etong iyong ina. Hindi niya pinagkatiwala kahit kanino. Pero isang bagay po dito, siya ang isa sa pinakamaraming alam tungkol kay Jesus. At ang pinakasikreto raw ni Jesus ay yung pag-ibig. Kaya nga kung babasahin mo yung 1 John, puro love. Na sabi niya gano'n, dahil sa alam mo ang sikreto ng pag-ibig, hindi ka mamamatay. At yun ang nangyayari sa kanya. Kung bakit tumatalab sa kanya kasi tiray nga siyang sunugin, patayin. Hindi siya mapatay-patay. Bakit? Kasi alam niya ang sikreto ng pag-ibig. At ano po ang nangyari? Yung pong mga tao against sa kanya sa pangangaral niya ng mabuting balita, sumuko na lang dahil hindi siya mapigilan na mag-worker. Yes, ang mga disipulo po ng Diyos ay worker ng Diyos. Ang mga lingkod ng Diyos ay lingkod ng Diyos. Iniwan nila ang pamilya nila, no? Yung dalawa magkapatid, si John at saka si Santiago. Iniwan nila yung tatay nila. Nag-worker sila. Ano pong sinasabi rito ng Biblia? Ibinigay niya yung buhay niya. Kaya nga, balik po ako rito. Ang pinakasikreto na alam ni John the Beloved ay yung pag-ibig. Na dahil sa alam mo ang pag-ibig, hindi ka masasaktan ni naman. Ayan ang kabaliktaran ni Satanas. Si Satanas punong-puno ng puot. No? Kaya kapag napupuot ka sa kahit kanino, hindi ka galing sa Diyos. No? Sabi nga ni John bakit sasabihin mong mahalan mo ang Diyos kung na hindi mo naman nakikita samantalang yung kapatid mo nakikita mo pero hindi mo mahal. May something dito sa love na ito na nagiging indestructible ka. Hindi ka mapigilan. No, hindi ka mapatigil na nino man na mag-worker. Ulitin ko po, si John the Beloved, iba po yun. Kamag-anak ni Jesus yun, napugutan siya ng ulo nung dumating na si Jesus. Si John the Beloved, yung tinutukoy ko,
hindi siya mapigilan sa paghayo sa pag-worker niya sa Panginoon. At babalik-balik po ako rito, hindi nila mapatay. Tingnan niyo naman po yung ginawa nila sa kanya. Pinakuluan siya sa langis, no, boiling oil. Pero hindi siya namatay. Siguro parang nag-jacuzzi na lang siya, no? Hindi ko alam kung binigyan siya ng sabon. Okay, nag-ganun-ganun na lang ng likod para matanggal yung libat. Joke lang naman yun, pero itong point dahil sa sikretong nalaman niya, hindi siya mapuksa, hindi siya ma-destroy, ni naman. At ang ginawa po sa kanya ng mga taong galit sa kanya, ikinulong na lang siya sa isang isla. Ang pangalan po ng islang yun ay Patmos. Akala nila, mapipigilan nila si John the Beloved na mangaral pa. Yun po ay lugar ng mga bilanggo. No? Isang isla yun na walang makakalabas, malibang mayroong bangka na susundo sa kanila, which is, nung time na yun, hindi, bilangguan yun . Pero dun mismo sa isla ng Patmos, ginamit pa rin siya ng Diyos. Kinausap siya ng Diyos at isinulat po niya ang aklat ng Revelation na siyang binabasihan natin hanggang ngayon. Ano po ang sikretong ito? Dito po sa verse John, ang sabi niya, yung anointing. Yung anointing. Kasi dito po sa verse 26, may mga tao po na nanloloko. Dinideceive nila ang mga Kristiyano, niloloko nila ang mga Kristiyano. At doon po sa mga mahihina, natatangay sila ng mga maling katuruan, maling doktrina, maling pinagagawa. Pero dito, sabi niya gano'n, no? Sa verse 26, I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. May mga tao po nanliligaw. Sabi niya, ang isinusulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo, sa verse 26. Pero sabi niya, merong isang bagay na hindi na kayo kailangan turuan pa. Na hindi mo kailangan pakinggan niya nagtuturo sa iyo. Sabi niya, yung anointing. Yun ang magtuturo sa iyo ng tama. At tinanggap mo yan. No? Nandun sa loob mo. At kaya nga, kung susundan mo ang anointing na yan, hindi ka maliligaw. Kaso ang problema po, hindi natin alam kung paano bang itong isang problema. Paano ba natin masusunod yung anointing na yon? Paano mo malalaman kung yun na sinasabi ng anointing? Kasi sabi niya, ang anointing hindi ka ililigaw. Ang anointing hindi ka lolokohin. Yung boyfriend mo, baka lokohin ka pa. No? Sabihin niya, ikaw lang gusto niya. Yung pala, 5 kayo. Pero ang anointing, hindi ka niya lolokohin. Sasabihin niya sa iyo ang totoo. Hindi ka niya ililigaw. Ang tao po ay pwedeng magsinungaling at pwedeng magligaw. Pero ang Diyos, hindi ka niya ililigaw kahit kailan. At ang way ng pag-lead niya sa kanya ay itong tinuturo po ng Biblia sa pamamagitan ng anointing. Ang Espiritu o ang anointing na pinagkaloob ni Kristo sa inyo, no? Siyang magtuturo sa inyo. Okay. Ang binibigyan po ng focus dito ni John the Beloved, nang sumulat nito, sundan mo ang anointing. Dahil dadaling ka nito sa kalooban ng Diyos. Sundan mo ang anointing dahil dadaling ka nito sa plano ng Diyos. At eventually, dadalhin ka nito pataas sa langit. Ito yung pinakabasihan, ito yung pinaka-guide natin, no? Ang Holy Spirit, yung anointing, same lang yan. Noong unang panahon, ang mga Israelita po ay palabas ng Egypt, papunta sa lupang pangako. Wala pang Google Map nun at wala pang Waze, no? Na ginagamit natin sa cellphone natin. Wala naman cellphone noong unang panahon. Pero merong nag-guide sa kanila. At ito po ay isang physical na bagay na kabaliktaran sa atin ngayon. Kasi ang anointing, hindi mo nakikita . Nasa-sense mo lang.
Walang pakialaman Diyos kung anong oras niya gustong magbiyahe. Sa ibabaw nila merong ulap, parang payong para hindi sila mahirapan, mainitan sa disyerto. Pag umandar ay kailangan bumangon ka riyan, nagsisiesta-siesta ka pa, hindi, bangon ka na riyan, bakit iiwanan ka nun? At yun po ang isang karakteristik ng anointing na to, kung magpapaiwang ka, mahuhuli ka. Kung hindi ka kikilos ng kasabay niya. Alam niyo mga kapatid, yung heart natin dapat, gaano ba kabilis ang tibok ng puso ng tao? Depende yan. Pero, yung tibok ng puso ng isang Kristiyano, dapat kasabay ng tibok ng puso ng Diyos. Bangon ka na rin, andar ka na rin. May iwanan ka ng pantong. At yung nagbibigay sa iyo ng protection, mawawala yung protection na yun. Sa gabi naman, may apoy, mayroong haligi ng apoy na nandun sa harapan nila, umaandar yan. At wala, sabi ko nga, walang pakialaman Diyos kung anong oras ang gusto niya ng biyahe. Pag sinabi niyang, alis na tayo, aandar yang apoy na yan at susunod yung mga Israelita. Umaga man o gabi. Kaso po, may mga tao po noong unang panahon ng mga Israelita na pumalya, na hindi nila sinundan yung anointing na yun. At ano po ang naging bunga? Ni isa sa kanila, maliban sa dalawa, si Joshua at saka si Caleb, hindi nakapasok sa lupang pangako. Sayang. Milyon yan, isipin niyo po, milyon yan, naghawa-hawa na sila ng katwiran. Napatay nila yung anointing. Saan? Dahil lang sa reklamo. Sa harapan ng Diyos, ang isang bagay po, basta andyan ang Diyos, perfecto yan. Pero sa paningin ng tao, hindi perfecto yan. Ang gifts ng Holy Spirit, pag gumana na sa tao, yung gifts ng Holy Spirit ay perfecto dahil galing sa Diyos. Pero yung tao, hindi perfecto. Yung masarap para sa iba ay walang lasa para sa iba. Hindi naman ibig sabihin may COVID siguro siya dahil hindi niya nalalasahan. Kung ano man ang ibigay sa atin ng Panginoon na daanan natin, sa mata niya, perfecto yan. Pero sa ibang tao, pahirap yan. It's up to you kung sasabay ka sa tibok ng puso ng Diyos. Aangkinin mo yan o magrereklamo ka. At ang mga children ng Israelita, napatay nila yung anointing dahil sa complaint. Dahil dun sa mga lumalabas sa bibig nila, napatay nila ang anointing. Okay. Andiyan pa kayo mga kapatid? Ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng Diyos ng pangarap at maniwala ka. Kung ang height mo, kung ang height mo ay 3'11 lang. Pag nagkita kayo ni Jordan, siguro nakatingin siya ron, siguro hanggang sakong mo lang siya. Kung ang height mo ay 3'11 lang, ang plano ng Diyos sa iyo ay mas mataas pa kay Jordan. At ang anointing na to, dadalhin ka niya doon sa pinaka-perfectong plano ng Diyos sa iyo. Kaya nga napakahalaga na matutunan nating sundan ang anointing. Kasi minsan, kahit pastor mo, magkakamaling i-guide ka. Dahil kung maliit ang pangarap ng pastor mo, ay di mababano ka ron. Ano bang tawag sa ganun? May stuck ka doon. Alam niyo ba, noong unang panahon sa China, maganda daw ang maliit ang mga paa. Yung mga 5'11 ang size na mga paa ng babae, yung matatangkad yun doon mahirap maghanap ng ganon. Noon ang mga paa po ng babae, dahil gusto nilang maging maganda sila, alam nyo, tatalian nila ng todo yung sapatos nila. At sa loob po ng ilang taon, minsan hindi na tinatanggal yan, kaya yung paa nila deformed.
Bakit? Kasi pag nakita kasi ng mga tao na ang laki-laki ng paa mo, considered na pangit ka. Kaya pipigilan nila yan. Kaya kapag ka natanggal na yung balot ng paa ng mga Chinese girls doon, ang pangit. At minsan po yung mga simbahan, hindi ko po sinasabing rema, yung mga simbahan na iba, tatalian ka na ang tongues ay hindi na para ngayon. Noon lang yan. Ang mga babaeng pastor ay hindi na para ngayon. Noon lang yan. Kailan? Di ko alam. Basta hindi para ngayon. Ang kagalingan, ang healing ay hindi na para ngayon. Pipisain ka ng kailan. Ito lang ang paniwalaan mo. Ito lang ang, kaya nga hindi full gospel kasi kulang-kulang. Pero kung matututunan nating sundan ang anointing, dahil itong anointing na ito, itong magdadala sa iyo doon sa perfectong kalooban niya. Itong anointing na ito, magdadala sa iyo doon sa perfect will ng Diyos sa iyo. Ilalayo ka niya dyan sa mga false love na yan. Ilalayo ka niya doon sa mga lugar na paikot-ikot ka na lang. Gaano ba katagal ang biyahe ng from Egypt to Promised Land? Actually, 40 days lang nalakad. Pero alam niyo po, dahilan sa hindi nila sundan yung anointing na yan. Inabot sila ng 40 years at ni isa sa kanila, maliban sa 2 tao, namatay na lang. Namatay sila na hindi nakakarating dun sa kalooban ng Diyos. Sayang. Sabi niya, doon sa Promised Land, doon sa mga pangako ko sa inyo, makakalasap kayo ng ginhawa ng buhay. Alam niyo ba, nakalagay pa nga sa Biblia, isipin mo ilang milyong mga tao fit to travel. May travel pass. Wala silang sakit. Yung mga may sakit, naggalingan muna bago mag-abroad. Lilipat sila ng bansa, hindi tawid bayan kundi tawid bansa. At lahat, nakalagay po rito yan sa awit. Sabi niya, ni isa sa kanila, walang sakit. Pwede ba yan? Ngayon, ilan na ang may COVID dito sa mundo? Milyon na. Pero dahilan sa andun ang provision ng Diyos na ito ang kalooban ko. Yung pagpunta mo pa lang doon, tinanggal na niya ang sakit mo. At ang sabi niya, doon sa Promised Land, doon sa lugar na kalooban ko sa inyo, makakatikim kayo ng ginhawa. Flowing with milk and honey, mararamdaman mo ang tamis ng buhay. Hindi puro pagtitiis. Yan ang promise niya. Pero kung matututo kang sumunod sa anointing. Ulitin ko po, ang anointing po magdadala sa atin, magtuturo sa atin ng tama. May mga tao pong ilalayo ka ng anointing. May mga lugar na ilalayo ka ng anointing. Dahil interesado ang Diyos doon sa kagandahan, doon sa magandang kalooban niya para sa iyo. Kaya alam niyo po, ang isang susi rito, matuto tayong sumunod sa anointing. Yan ang sinasabi niya rito. At ang maganda rito, sabi niya, wala na kailangan magturo sa inyo kasi yung anointing ang magtuturo sa inyo. Okay. Huwag tayo makinig sa tao. Sige, sabihin na natin. Pero kailangan mo makinig sa anointing. Pero kung hindi mo alam kung paano makinig sa anointing, maliligaw ka rin. Meron pong isang tao na sinasaniban ng masamang espiritu. Nagpunta po na kahalubilo ng 2 kasama nating pastor. And right then and there, nasapak nila yung demonyo. Pero hindi pa tapos kasi kailangan niyang matuto. Kasi kung hindi siya matututo kung paano magpalayas ng demonyo, babalik yan Kailangan mo matuto. Alam niyo po, ang sabi po nila, punta po kayo dun sa pinakamalapit nating simbahan. Ang problema po, nagpaalam siya doon sa pastor niya. At palibhasa, itong pastor, walang alam patungkol sa salita ng Diyos.
binawalan niya yung miyembro niya. Huwag kang sumama sa kanila. Yang masamang espiritu na sa iyo, magsisi ka lang, aalis yan. Magrepent ka lang, aalis yan. Mga kapatid, ang dami po sa Biblia na pinahihirapan ng kaaway. At sa sobrang hirap, sinusugat na nila yung sarili nila. Nakatira sila, hindi na naliligo. Kung ano na lang kinakain nila, meron po ako isang kakilala na napoposes siya. Wala nang makalapit sa kanya, pumasok siya sa isang bahay, wala nang makasunod sa kanya, wala nang makatali sa kanya. May pusa na pumasok doon, baliw na siya. May pusa na pumasok doon, hinuli niya yung pusa, kinain niya. Mabaho, madumi doon. Pero nung dumating yung mga kasama natin, nagkaroon ng pag-asa eh. Ibang case yan. Ngayon itong tinutukoy ko po. Ang dami pong mga alam ko na nakalagay din dito sa Biblia na sinasaniba naman sa mga espiritu. Sabi ko nga, yung tao doon sa Gadara, sinusugatan na niya yung sarili niya. Ayun ang gusto ng demonyo eh. Naparito siya para pumatay, magwasak at magnakaw. Alam niyo ba yung mga napoposes? Siya. Ito pong tao sa Gadara, di na naliligo. No, taong grasa na. Kaya yung mga taong hindi naliligo, ingat kayo. Kung sapat ang pagsisisi, bakit kailangan pang pumunta ni Jesus doon para kausapin yung mga demonyong yun? Yun, nagtalo na, pumunta rin sa baboy. Kawawa mga baboy, hindi man lang nalitsyon, nagpakamatay na. Kung sapat ang pagsisisi, katulad ng sinasabi ng pastor na ito, magsisi ka lang, aalis yan. Bakit kailangan pang palayasin ni Jesus? Kasi nga, hindi alam ng pastor. At nagsabi niya doon sa taong ito, hindi totoo ang mga taong yan, yung mga pastor na yan. Bakit? Mga babae. Dahil ang mga babae, hindi tinawag na magturo. Hindi nagbabasa ng Biblia. Pagka napunta ka doon sa isang pastor o tao, simbahan na tatalian niyang paa mo para hindi lumaki yan, madedeform yan. Kaya nga, ito po, kailangan nating matuto na sumunod sa anointing na yan. Alam niyo po, nabe-bless ako kagabi na nandun ako sa pinakalikod na kagabi sobrang pagod namin eh. No, ilang piraso lang kami rito. 13 kaming kumikilos dito. Yung mixer, yung TV, tapos inayos to, nilipat yan, tinanggal yung naka-tarpaulin dyan, nilipat yung tarpaulin, tapos nalaglag. Nakita nyo ba yung picture namin? Binubuhat na ni Kuya Jan. No, parang si Romeo and Juliet. Kami lang ang kumikilos dito, pagod. Tapos, gutom. Tapos ito pa, 4th floor ito. Plano nga namin maglagay ng tindahan dyan sa gitna ng hagdanan. Bakit? Stop over. Dahil titigil ka talaga, lalawit yung dila mo eh. Kaya alam niyo kagabi, nag-start po yung service. Walang naligo sa amin. Maliban sa isa. Iniwan kami. Para sabi niya, start na ng service. Naligo na siya. Kala ko ba walang iwanan? Ano po nangyari? Eh di, alam niyo, pasintabi po, no? Nagsiservice, nagtutok-atok ako. Bakit? Kasi nung Huwebes, hindi pa ako natutulog hanggang Friday. Masyadong okupado yung isip ko, yung mga gamit, mga ganito, ganyan, at may naiwan pa kaming gamit. Sa tingin ng Diyos, kasi pagkasali ang Diyos, perfecto yan. Yung nga lang, no? Hindi mo mape-perfecto yan, luto na yan. Minsan kulang ng isang butil ng asin.
Makakaano pa kumbaga meron pang, ay kulang pa. Isang butil na lang ng asin, yan, okay na. Ewan ko sa'yo. Basta sa akin, pag pinag-pray yan, perfectong masarap yan. Huwag ka na magreklamo. Di ka naman nagbayad ng kampe. Pero alam niyo po kagabi na nagtutok-atok na ako na kasi pagod na. Pero alam niyo, nung bumagsak yung anointing, alam ko kung kailan bumagsak ang anointing. At eto po, nakita ko rin sa mga kasama kong pagod na. Alam ko na alam nila kung kailan bumagsak ang anointing. At nung natanggap ko na po yung mga reports, ito ang maganda Very proud ako at saka masaya po ako. Proud po ako sa inyo. Bakit? Ang mga taga-Rema, alam nila ang anointing. Yung isang bata, report sa akin to, yung isang bata, kinakalabit po yung pastora niyang tiyahin ata niya. Sabi niya, tita, bakit kinikilabutan ako habang kumakanta tayo? Ultimong bata. Alam nila yung anointing. Alam niyo, salamat sa mga pastor. Minulat tayo ng mga pastor natin na ma-recognize ang anointing. Alam niyo yung iba pong mga simbahan, tinataas ko po ang Lord sa atin. Hindi yun tayo. Si Lord. May nagkwento sa akin sa ibang bansa siya. Sabi niya, alam mo Kuya Boy, andyan na yung anointing sa service. Hindi Rema to Andyan na yung anointing sa service pero wala lang. Hindi nila kilala yung anointing. Hindi nila nare-recognize na may anointing na pala. Sabi ko, paano mo nalaman? Taga-Rema ako Kung meron man tayong natutunan dito po sa Rema, yung tinrain tayo, tinuruan tayo ng mga pastor natin na ma-recognize ang anointing. At yung sinasabi po ng Biblia, pag nakilala mo ang anointing, kapag naturuan ka sa anointing, ito ang mag-aakay sa iyo. Walang makakapanloko sa iyo. Kaya alam niyo po, alam ko kung kailan bumagsak At nung sabi ko nga, nung dumating na yung mga reports, yung mga text ng mga tao sa akin, hindi lang pala dito sa Manila, kundi sa buong Rema, bumagsak ang anointing. Sabay-sabay. Gaano kaya kalaki ang Diyos natin, Mula Tingloy, ang laki niya. Mula Tingloy hanggang hanggang Mauban. Nag-uusap kami nila Pastor Mulo, kagabi na naramdaman nila yung anointing nung dumating, para bang bagyo. Na biglang, ayan na. Nakakatanggal ng pagod. Isa pang report na sinabi sa akin, sabi niya yung time sabi niya na ulit-ulit, ngayon na lang ulit na ulit, yung time na naramdaman ko noong unang panahon. Alam niyo, meron pong sinasabi ang Biblia, sabi niya, isang hari, hinahanap niya yung perlas na yan, at sabi niya, ibibigay ko lahat ng kaharian ko para makuha ko lang yung perlas na yan. Dapat ganun yung trato natin sa anointing na ibibigay ko ang lahat basta makuha ko lang yung anointing na yan. Alam ng mga taga-Rema. Alam ng lahat na ito na yung anointing. Nag-uusap kami, nag-meeting kami kagabi ng mga districts. Isa lang ang sinasabi ng lahat. Pare-pareho. At the same time, sabay-sabay binagsakan tayo ng anointing ng Diyos. Pakitapik mo nga yung katabi mo, sabihin mo, huwag ka nga atras. Alam niyo ba mga kapatid, may gusto po akong sabihin sa inyo. Ang anointing, yung sinasabi po rito sa topic natin, ito ang pinakamalinis na bagay sa buong mundo. Ito yung purest, pinakamalinis na bagay sa buong mundo, ang anointing.
At hindi niya yan idadapo o ididikit sa ayaw niya. Kumuha ka ng isang baso ng tubig, lagyan mo ng lupa, iinumin mo pa. Hindi na. Bakit? May dumi na yan eh. At ang anointing po ang pinakamalinis na bagay sa buong mundo, sa buong universe. At hindi niya ito ididikit sa iyo kung wala siyang plano sa iyo. Ito yung mag-guide sa iyo. Ito ang Espiritu niya. Yung kasalanan mo sa ama, patatawarin pa. Yung kasalanan mo sa anak, mapapatawad pa. Pero ang kasalanan mo sa Espiritu ng Diyos, hindi papatawarin ng Diyos. Hindi mo naman kailangang hampas-hampasin ang Espiritu ng Diyos eh. Mag-make pace ka lang sa Espiritu ng Diyos. Tatampo sa iyo. Hindi siya bagay, kundi person siya. Pero yung anointing po, ito yung parang pawis ng Diyos. Ito yung presensya ng Diyos. Ito yung pinakamalinis na bagay sa buong mundo. At hindi niya ito ipapatak sa iyo kung wala siyang plano sa iyo. Yung patak ng anointing, yung langis sa Old Testament, ito ang magbibigay, ito ang mag-guide sa iyo patungo doon sa kalooban niya. Kaya nga, matuto po tayong sumunod sa anointing. Matuto tayong sumunod sa Espiritu ng Diyos. Paano nga ba? Nandito pa lang ako sa introduction eh. Alam niyo po, may mga tumatawag po sa akin na mga dati nating kasama. No? Iba nag-abroad na, doon sa abroad na yun eh, walang rema eh. Alam niyo po, sa pakikipag-usap ko sa kanila, nabe-bless ako. Kasi ang isa po sa mga typical na usapan namin, sabi nila, Kuya Boy, hindi sila nasanay na pastor ang tawag sa akin dahil nung nagkakilala kami, hindi naman ako pastor. Kaya bukang bibig nila yung Kuya Boy. Kaya okay lang, walang problema. No? At least hindi ako sinasabihin, Hoy, Kuya Pangit. No? Eh ngayon po, isa sa mga usapan namin, ito eh. Sabi niya, ang laki na pala ng rema. No? Alam niyo, pagka sinasabi po nila na ang laki na pala ng rema, meron ako nararamdaman sa loob na proud ako eh. Kasi, ni isa sa atin mga kapatid, yung mga pastor, grabe. Ano bang dapat sabihin pag sinabing grabe? Hindi ko maririnig yung mga taga-Zoom eh. Kayo mga taga-Manila. Ano bang tawag niya? Grabe. Ano ba yung susunod na sasabihin dapat rin? Hindi. Hindi pa pagka sinabing God is good, ano sila sagot? And all the time, ayun, pagka sinabing grabe, ang sagot ay matindi. Alam yung isang usapan namin. Sabi, laki na pala ng rema. Kasi ni isa sa amin, wala nag-aral sa Bible school. Minsan iniinsulto tayo ng mga tao eh. Pero natatawa ako doon sa insultong yun eh, kasi totoo. Nag-training lang ng 1 linggo, pastor ka agad. Aba, grabe. Saka makakita ng Bible school na ganyan, na 1 linggo lang na training eh, nagiging pastor ka agad. Matindi. Saka makakita ng 1 araw na college mo eh, gagraduate ka agad. Wala. Anong klaseng pagkilos ng Diyos dito sa rema na 1 linggong training? Eh, pahawakin ka na ng simbahan. Paano tayong nadala ng Diyos doon? Wala namang nagpastor. Walang nag-Bible school. Bakit tayo nakarating sa ganun? Pero hindi naman ibig sabihin, huwag ka mag-aral. Kung may chance kang mag-aral, mag-aral ka. Ako naman, umatay natin ako ng seminar, pero yung time na 3 years, 4 years, 10 years,
Nagdodoktor ka na sa pagbabible, bagsak ka pa rin. Saan? Sa pagsubok. Eh, anong klase yung pinag-aralan mo? Okay po. Anong nangyari na bakit isang linggo lang? Eh, pwede kang pagkatiwalaan ng simbahan na hawakan. Alam niyo po ito. Natuto tayong sumunod sa anointing. Kahit alam mo na hindi papayag yung nanay, tatay mo na walang alam sa anointing, maglilingkod ka pa rin. Alam niyo po, sabi nila sa akin, ang laki na pala ng Rema. O, 100 na simbahan. Okay. Nandiyan pa kayo? 100 simbahan. Paano ka nakarating dyan? Kasi mga kapatid, lumaki ang Rema dahil natuto tayong sumunod sa anointing. Noong unang panahon, ang plano, ang pangarap ay isang maliit lang na simbahan, isang pirasong simbahan lang na kami-kami lang dun. Sa totoo lang, nagsimula nga lang sa Bible study sa bahay na pinupwersa ako ng nanay, tatay kong umatin. Ayoko umatin. Bakit? Hindi ko gusto eh. Bakit? Unbeliever ako eh. Ilang piraso na may nagtuturo dun. Alam niyo, tinawag ako ng pastor eh. Sabi niya, gusto ko itang unbeliever ako nun. Gusto ko itang ipag-pray. Anong gusto mo ipag-pray ko? Iniisip kong ganun. Hindi ko alam. Pinuwersa niyo ako papuntahin sa harapan. Ngayon, tatanungin niyo ako. Iniisip kong gano'n, ano kayo sasabihin ko? Alam niyo mga kapatid, sinabi ko na lang pag-pray mo ako na maniwala pa ako. Bakit? Hindi kasi ako naniniwala. Alam niyo ba, pinuwersa kami ng nanay, tatay ko, umaten ka rin. Kasi, hanggat hindi ka nagsisimba, hindi ka pwedeng manood ng TV pag linggo. Hindi mo mapapanood yung karton. Walang maglalaba, walang makikinig ng radyo, at walang manunood ng TV. Hanggat hindi ka nagsimba. Ay, anong gagawin mo? Ay, di magsimba. Di ba wais? Kasi hindi ka pwedeng magtrabaho hanggat hindi ka nagsisimba. Alam niyo po noon, ayaw ko alam yung gagawin ko noon. Sabado ng gabi, bata pa ako. Hindi ako matutulog. Uutakan ko yung simba-simbang yan para hindi ako makapagsimba. Hindi ako matutulog. Duling-duling na ako. Madaling araw na. Hindi ako matutulog. Bakit? Para pagdating ng alas 8, hindi ako magigising. Hindi ako makakapagsimba. Pag gising ko, wala na yung pamilya ko, nagsimba na, yung mga kapatid ko, natangay na. Bakit? Nagising sila eh. Kaya ako, hindi ako nagising. Ewan ko, sa pamilya namin, napakahalaga ng tulog eh. Na parang, naintindihan niyo po. Utakan ko yun. Hindi ako makakapagsimba. Di pagbalik nila, pwede na manood ng TV. Kasi wala pa sila, nanonood na ako ng TV. Ayoko magsimba nun. Pero alam niyo, yung ginagawa pala ng nanay tatay ko nun, sinusunod na nila yung anointing. Yung palang pagpuwersa sa amin nun, sinusunod na nila yung anointing. Bakit kasi? Eventually, lumapit din ako sa Lord. Sinunod ko rin yung anointing. Buti na lang, pinalaki kami sa ganong atmosphere kahit natanggi kami ng tanggi. Hindi ko alam, ngayon ko na lang alam. Yung ginagawa pala ng magulang namin sa amin ay sumusunod sila sa anointing. Kung ikaw man ay naimbitahan dito sa camp at pinilit ka, hindi mo ba alam, nakapipilit ng pastor mo na mag-camping ka, hindi mo alam, sinusunod niya yung anointing para sa buhay mo. At dahilan sa nandito ka, sumunod ka rin sa anointing. Bakit tayo nakarating dito sa Rema ng ganito? Kasi natutunan po nating sumunod sa anointing. Pero what if kung sumuko na kami noon? What if kung sumuko na yung mga elders namin? Paano kung sumuko na yung mga districts ngayon? Hindi naman nagsimulang district yung mga yan eh.
Nalala ko nga si Pastor Ninyo nagigitara lang siya ng bass eh. What if kung nagsukuan yung mga yan na hindi na sila sumunod sa anointing? Kung ano man ang meron tayo ngayon, yan po ay dahilan sa pagsunod natin sa anointing. At etong maganda, sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos. Andito kami ngayon sa 4th floor. Kagabi, hapon, pagdating ko ron sa baba, sinalubong po ako ng isang taong nauna na nagbuhat dito ng mga bigas. Natapon nga yung bigas sa dami. Buka na ako. Nauna kasi yung dalawang sasakyan namin dito. No, at saka ako yung huli. Pagsalubong sa akin, aakyat na ako dito sa 4th floor. Pagsalubong, yung unang sumalubong sa akin, ang sabi niya, Pastor, pag umakyat ka, huwag ka nang bababa. Mula kahapon hanggang ngayon, di pa ako bumababa. Kasi mag-uutos na lang ako na bababa. Ang sakit eh. Ang sakit ng pag-akyat mo. Ako po'y nakatira sa 3rd floor, pero hindi ganito kataas. Ang plano ng Diyos, mas mataas pa dito. Kaya huwag kang titigil. Kahit nasasaktan, kahit pinapagalitan, at pag minsan napoposes yung paningin mo sa pastor mo, at ang tingin mo sa pastor mo, vampira. Siyang impacto ng buhay mo. At lahat na lang ng sabihin niya sa'yo, tingin mo, kontrabida siya sa kasiyahan mo. Huwag mong tingnan yun, ang tingnan mo ang anointing. Dahil ang mga pastor po natin ay full gospel. At alam nila kung paanong palayasin yung masamang espiritong nasa tabi natin para makaandar tayo ng maayos. Full gospel po tayo. At ito po ang pangako ng Panginoon. Wala pa tayo sa kalahati. Mas mataas pa. Pero sana may elevator na sa lugar na to. No? Hallelujah. Choknet, kunin mo nga yung Yung anointing ang magtuturo sa iyo kung paano makarating sa kalooban ng Diyos. Yung anointing ang magtuturo sa iyo kung paano umiwas sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Yung anointing ang magtuturo sa iyo na tama ito ang lakaran mo. Maging sensitive ka rito. Minsan, sabi ko nga, minsan titingnan mo yung pastor mo at akala mo yung mga galit niya sa iyo, yung mga sita mo, nasasaktan ka, huwag mong tingnan yung sakit. Kasi alam niyo po, ang isa pong puno para mamunga pa, pinupulak yan. Pinuputol-putulan yan at habang pinuputol ka, ginugupit yung mga tangkay mo. Aaray ka ng aaray. Pero sumunod ka lang. Huwag mong tingnan yung sakit. Ang tingnan mo, yung ikabubuti mo. Tingnan mo yung nakalagay sa Biblia na sumunod kayo sa mga leader nyo. Anong mangyayari? Masisihan sila at mapapabuti kayo. Yan po nakalagay sa Bible, mapapabuti kayo. Dahilan doon sa correction ng mga leader. Ang mga leader po natin ay hindi perpekto sa paningin natin, sa paningin nyo, at minsan sa paningin ko, pero ang tinitingnan ko po ito eh. Meron pong isang pastor na sabi sa akin, bagong-bago to, pwede naman pagkatiwalaan ito eh, marami pang dapat ayusin. Unang-una, maraming tagyawat. Mabungis-ngis pa, malikot pa. Hindi pa siya formal, pero hindi po yun ang titingnan mo lang eh. Ang titingnan mo, nasa kanya bang Espiritu ng Diyos? Kaya ba niyang sumunod sa anointing? Kaya ba niya na ma-recognize ang anointing? At kung ang sagot ay yes, bigyan mo ng chance.
Itong camp natin na to, pag-uusapan po natin paano sumunod sa anointing. At maging open lang tayo. Ano bang ituturo pa ng Panginoon? No? At ito pa maganda. Ano bang tawag doon sa doon sa game sa Android, yung may mga coins rin sa kalsada kailangan daanan mo? Ha? Temple Run ba 'yon? Yung basta yung parang may mga coins diyan na kailangan daanan mo siya para yumaman ka. Tapos habang binabangga mo yung mga coins ay tunog pera. No? Ting 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 nagkagaganon. Ano lang yan? Dagan ng buhay mo. At kung dadaanan po natin yung anointing na yan, habang sumusunod ka sa anointing, dadagdagan pa ng Diyos yung anointing mo. Akala mo nun, ano bang tawag dito? Akala mo nun, parang wala lang. Patin-atin ka lang, pero hindi mo alam. One day pala, magiging apostol ka. Wow. At papatayin nila. Ay okay lang, kung yung nakalooban lang Diyos, hindi ba? Oo. Kasi alam nyo, meron pong mga kwento ako narinig nung papatayin na sila. Wala na silang maramdaman eh. Bakit? Bago pa sila patayin sa katawan, yung espiritu nila nasa langit na. Pinag-aralan na po natin yan sa mga Sembrate Camp na sabi niya, huwag kayong malulungkot doon sa mga taong yun kasi bago siya bumagsak doon sa lupa, doon sa makina na kinabagsakan niya, eh wala na siya, nasa langit na. Kaya wala daw siyang naramdamang sakit. Pag-aralan po natin na ngayong camp na ito, no, wala naman palang problema sa distansya eh. Pag-aralan natin kung paano sumunod sa anointing at pagpapalain po tayo nito. Una, ang tingin mo, parang wala ka lang noon, pero di mo alam, ang laki pala ng plano ng Diyos sa'yo. Pero yung planong yan ay hindi mangyayari kung hindi tayo matututong sumunod sa anointing. Ano ba yung kanta natin yung awitan kita, ano yung tinuro mga dayan? Stanza. Tayo na po tayong lahat, mga kasama ko. Sige po.
ay hindi lang pagpapastor doon sa physical na tao. Tayo ay tinawag ng Diyos na hindi lang magpastor doon sa physical, kundi doon sa calling ng mga taong yan. Ang bawat isa sa kanila na miyembro natin ay may kanya-kanyang ibahan natin. May kanya-kanyang calling at kailangan mong pastoran ang mga calling na yan. I-develop mo ang mga calling na yan. At kung ang unang hakbang, inuulit ko po, kung ang unang hakbang ay pag-worker rin sila, huwag mong pigilan. I-release mo. At kung andun po ang calling sa iyo na mag-worker, huwag mo pigilan ang sarili mo dahil ang anointing nandun sa calling na yun ay sumunod ka ro. Kasi katulad po ng mga Israelita na hindi nakapasok sa lupang pangako dahil pinatay nila yung anointing, kakatanggi mo dyan sa calling na yan. Mapapansin mo na lang yung anointing, pahina na ng pahina. Yung iba nagkakapuspusan na, slay na ikaw, hindi mo alam ang nangyayari, nakatayo ka pa rin. Yung iba nakaluhod na, ikaw nakatayo pa rin. May time tayo, inihiling ko po, tineturn over ko rin sa mga pastor, pag-pray nyo nga po yung mga miyembro nyo na lay hands nyo kasi nakakaramdam po ako na mag-lay hands po no, yung mga pastor natin. At habang sige po, lapitan ng mga pastor yung mga miyembro nila at sabihin mo, sundan mong anointing. Sabihin mo rin sa miyembro mo, sundan mong anointing. Sige pa pastor, ipag-pray niyo yung mga miyembro, may time pa tayo. Sabihin mo sa kanila, sundan mo ang anointing. Mga pastor, ipag-pray niyo po yung mga miyembro niyo, tinaturn over ko yung service sa inyo. Magbibigay kami ng background music dito. Panginoon, ika'y
sa mga kasama natin, pero attention po muna dito. Mga pastor, stop muna tayo sa prayer, no? Attention muna rito. Itutuloy po natin yan. Meron po tayong 2 araw para mag-pray sa mga tao. Attention po muna tayo ito. Okay po. Attention po muna rito mga pastor. Meron pong magkapatid, no, 3, na kakilala nila, kaibigan nila si Jesus. No, ngayon itong magkakapatid na to, may mga kaya. Actually, mayayaman sila eh. Yung kapatid nila, si Lazarus, no, siya yung yung namatay. Paano natin nalamang mayaman sila? Kasi yung mga tao po, hindi nila kayang magkaroon ng sariling kuweba na paglilibingan. Hindi. Si Jesus nga, hindi nga siya naisama ro sa, alam niyo ba yung, ewan ko po, kung parang apartment ba, na sama-sama yung mga namatay na gano'n. Hindi sinama si Jesus sa gano'n eh. Bakit? Royalty siya, hari siya eh. Hindi siya isinama na lang kung saan-saan. Talagang, ngayon, itong si Lazarus po, kaya natin malalamang may kaya itong mga taong ito. At sila po, magkakapatid, 3 sila. Si Mary, si Martha, at saka si Lazarus ay nagsusuporta kay Jesus. Pero alam niyo po ba, kahit nasabihin natin nagbibigay ka, nag-ooperate ka kay Jesus, nagpa-partnership sila, talagang partnership ang pinasok nila kay Jesus. Yung substance nila, yung pinaghirapan nila, yun ang sinusuporta nila kay Jesus. Pero alam niyo ba, kahit na nagpa-partnership ka, nagtatite ka, nag-ooperate, pwede mong mamiss ang anointing. Yes. Kahit giver ka, pwede mong mamiss ang anointing. Kung akala mo na yung pagbibigay mo ay, which is tama ang pagbibigay, no? Si Jesus ang nagsabi, pagbigay ka, di kayo bibigyan. Siksik, liglig, umapaw. Pero kung magkukulang ka rito na akala mo giving lang, mamimiss mo ang anointing. At ito pong magkakapatid na to ay supporter sila ni Jesus. Ngayon, ito po ang senaryo, no? Manatili po lang po tayo nakatayo at pakinggan niyo po ito. Nagtuturo siya. Ngayon, tingnan niyo po. Si Mary, nakikinig. Si Martha, nasa kusina. Biglang nagwala itong si Martha. No, alam ko naman may mga manners itong mga magkakapatid na to na mahal sila ni Jesus. May manners yung mga yan, pero napika. Parang biglang sumabog si Martha. Ano nangyari? Bakit naasar si Martha na kaya niyang mandistorbo ng sermon? Halimbawa, isang cook niyo, biglang sinabi niya gano'n, simba-simba kayo dyan. Ngayong kampa, mag-isa lang ako rito, walang tumutulong sa akin. Nagawa ni Martha na distorbohin yung service. Anong meron ba sa kanya? Gusto ko pong i-explain sa inyo sandali. Ito po nagluluto si Martha ng pagkain para sa mga disipulo. Ilang piraso ba yung disipulong yan? Di ba 12? Hindi po. 72. Isang barangay ang dinala ni Jesus sa bahay nila. Hindi po sila magpapamerienda ng ilang piraso, no? Isang barangay ang pakakainin nila ay courteous sila no? Out of their courtesy na kain. Iniisip mo yung physical. Yes, dapat lang may Martha talaga na mag-aasikaso. Pero si Mary, ang sabi niya, nakita ni Mary yung anointing. Pastor, ito yung sabi ni Martha. Pwede ba sabihin mo sa kapatid ko, umuwi na? Kasi kailangan niya magtrabaho Sabi niya kay Jesus yan. Hindi ba? Sabi ni Jesus, tama ang pinili ni Mary. Hindi ko gagawin yung request mo. Nakita niya yung anointing na sabi niya actually ang totoo ron in-invite na niya si Martha na maano ka rito yung pagkain na yan, darating yan. God will provide.
Pero hindi ko kukunin kay Mary. Hindi ko pipigilan yun. Tamang ginagawa niya. Na-recognize ni Mary yung anointing. At ito pa, si Pablo po ay matapang na tao, sumakay sa asno, papunta sa Damasco para i-persecute ang mga Christians. Biglang may liwanag na nagpakita sa kanya, natumba sa kabayo, nabulag, nakarinig ng boses. Sabi niya, bakit mo sinisipa yung bato na matulis? Ikaw lang ang masasaktan. Kaka-persecute mo kay Kristo, ikaw lang ang masasaktan. Alam niyo ba, ang daming pwedeng sermon yan na mahihirapan ka sa buhay mo pag kinukontra mo ang Panginoon. Kahit Kristiyano ka. Noong unang panahon, nagtitinda po ako ng computer. Anong purpose ko ron? Para makatulong sa pagpapatayo ng simbahan. Naabot po ako ng madaling araw. Ngayon, hindi na. Bakit? Nakalagpas na ako ron eh. Pero hindi ako pinigilan ng Panginoon doon. Siya nga yung nagbibigay ng customer ko eh. Pinagpala ako ng Panginoon doon. Pero umaabante ka eh, nag-i-improve ka eh. Ngayon, ano pong gusto kong sabihin eh? Nangyari po kay Pablo, nabulag siya. No? Maputi. Nakarinig lang siya ng boses. Sabi niya, Pablo, bakit mo kayo inuusig? Sabi niya, sino ka Panginoon? Yun, nagsalita ang Panginoon. Ako yun, bakit mo sinisipa yung matulis na bato? Alam niyo ba, para yung anointing pumasok kay Pablo? Nagtawag siya ng isang pastor, Ananias ang pangalan. Ayaw nga ng pastor eh. Sabi niya, pangit ang ugali niyan, ayaw ko maging miyembro yan. Pero kinausap ng Diyos si Ananias, sabi niya gano'n, marami akong plano sa kanya. Diyan sa Pablo na yan, matapang yan, pero marami akong plano sa kanya, huwag mong tatanggihan. Sabihin mo nga sa katabi mo, maraming plano ang Diyos sa'yo. Kung mamimili, yung nga kitang pastoran eh, sabihin mo. Pero maraming plano ang Diyos sa'yo eh. No? Hindi alam ni Ananias yun. Minsan, hindi nga alam ng pastor yung plano ng Diyos eh. Ang Diyos lang ang nagsabi na marami akong plano riyan kay Pablo. Ngayon ito po, kailangan niya ng isang tao para lagyan ng anointing si Pablo. At nung pinatungan ng kamay ni Ananias si Pablo, alam niyo kung anong tawag? Unbeliever si Pablo. Alalahanin niyo po, unbeliever siya. Pero nung pinatungan siya ng anointing, ang sabi sa kanya ni Ananias, kapatid na Pablo. Born again na siya, pero kailangan pa rin patungan ng kamay. Kailangan may mag-mentor pa rin riyan. Yun ang dahilan kung ba't kailangan pa rin natin ng pastor. At katulad sa ginagawa natin dito sa camp, kailangan may magpatong pa rin ng kamay sa atin para yung anointing tuloy-tuloy. At i-close ko po rito sa part na to. Lulungkot po ako dahil marami po ako nakita ng mga tao na hindi nila sinundan yung anointing. Alam niyo, nasira ang buhay. Na sa halip na makarating sila doon sa taluktok ng plano ng Panginoon sa kanila, nag-stop at bumaba ng bumaba. Kasi hindi nila na-recognize yung anointing. Pinili na lang ang ibang bagay.